Sa mundo ng mga Pacquiao, kilala ang bawat anak sa iba't ibang personalidad. Pero sa tatlong pangalan na madalas ikumpara ng mga tao, sina Jimuel, Michael at Eman Bacosa Pacquiao, dito nagsisimula ang isang tanong na hindi mawala sa isipan ng marami. Kung pareho silang may dugong Pacquiao, bakit napakalaki ng pagkakaiba nila sa paraan ng pamumuhay at pagharap sa buhay? Si Jimuel, ang panganay na pumasok sa boxing tulad ng kanyang ama. Siya ang unang nagbitbit ng pangalang Pacquiao sa ring pagkatapos ni Manny. Sanay sa spotlight, sanay sa kamera, sanay sa atensyon ng publiko. Sa bawat laban niya laging may ingay, laging may mata ng media. Parang nakadikit sa kanya ang expectation na balang araw, siya ang magdadala ng legacy. Si Michael, ang artista ng pamilya, lover ng music, fashion at creative life. Mas malapit sa mundo ng social media, entertainment, at content creation. Siya yung tipong hindi kailangang humawak ng gloves para ipakita na may sarili siyang tinatahak, tahimik sa ibang bagay pero maingay sa talento. At naroon si Eman Bacosa Pacquiao, ang madalas hindi gaanong napapansin. Hindi dahil mahina, hindi dahil malayo, kundi dahil iba siya sa paraan na hindi inaasahan ng marami. Siya ang lumaking simple, tahimik, at halos walang glamour sa buhay. Hindi siya social media driven, hindi siya palalabas, hindi rin siya sumakay sa spotlight na natural namang pwede niyang angkinin bilang anak ni Manny Pacquiao. Pero bakit nga ba ganito kalayo ang tatlong landas nila? Ano ang pinagmulan? Ano ang ugat? At paano nabuo ang tatlong personalidad na ito na magkakapamilya pero sobrang magkakaiba? Sa unang bahagi ng seryeng ito, babalikan natin ang pinagmulan ng bawat isa, ang mga impluwensya, ang mga environment na kanilang kinalakihan. Dahil doon nagsisimula ang tunay na kwento. Kapag alam mong saan sila nanggaling, mas nauunawaan mo kung bakit sila naging ganito ngayon. Ito ang simula ng mas malalim na pagtingin sa tatlong Pacquiao at kung bakit si Eman ang pinakaiba sa lahat. Habang lumalaki ang tatlong ito, mas lumilinaw ang kanilang mga pagkakaiba. Si Jimuel, unang sumabak sa buhay na may malakas na presensya ng media. Bata pa lang alam na niya ang bigat ng pangalan na dala niya. May pressure, may expectation, may responsibility na parang automatic na naka-assign sa kanya bilang panganay. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napunta siya sa boxing. Para bang likas, parang nakatatak na. Siya ang unang nagmana ng landas ng ama. Si Michael naman dumaan sa kakaibang proseso. Hindi niya kailangan makipagsabayan sa ring para patunayan ang sarili. Mas naging boses siya ng creativity. Mahilig sa music, sa fashion, sa art and sa social media. Madalas siyang nakikita pero hindi sa paraan ng publicity stunt. Mas personal, mas authentic. Siya ang tipong may sariling mundo pero hindi lumalayo sa pamilya. Samantala si Eman iba ang hugis ng kanyang kwento. Lumaki siya sa malayong environment. Mas grounded, mas simple. Hindi glitz and glamour ang kasama niya araw-araw. Hindi kamera ang kasama niya tuwing gigising. Sa halip normal na buhay, tahimik na routine, mga responsibilidad na hindi palakpakan ang kapalit kundi karakter at katatagan. Siya ang nakabuo ng lakas na hindi kailangan ipakita sa social media. Siya ang uri ng tao na matatag kahit walang manonood. Hindi niya hinahanap ang spotlight. Hindi rin niya hinayaan na ang apelyido niya ang magdikta ng takbo ng buhay niya. Habang sina Jimuel at Michael ay lumaking nasa gitna ng ilaw ng publiko, si Eman ang lumaking malayo dito. At doon nabuo ang critical na pagkakaiba nila. Ang environment ni Jimuel ay pressure. Ang environment ni Michael ay creativity. Pero ang environment ni Eman ay reality. Tahimik, minsan mabigat, minsan mag-isa, pero puno ng leksyon tungkol sa pagiging matatag. Ito ang dahilan kung bakit madalas sabihin ng mga tao, mas relatable si Eman, hindi dahil mas sikat siya, kundi dahil mas totoo siya sa karaniwang kwento ng Pilipino. Iba ang pinagmulan niya, kaya iba rin ang direksyon na tinatahak niya. At habang tumatagal, mas lumilinaw na ang tatlong Pacquiao ay hindi lamang magkakaiba. Sila ay tatlong mundo na may kanya-kanyang kwento. Sa dulo ng lahat, lumalabas ang pinakamalakas na realidad. Kung si Jimuel ang fighter at si Michael ang artist, si Eman naman ang simbolo ng resilience. Siya ang pinakaiba hindi dahil pinaka-controversial o pinakasimple, kundi dahil siya ang may pinaka-natural na pagbabalanse ng dalawang mundo, ang mundo ng Pacquiao at ang mundo ng ordinaryong tao. Habang ang spotlight ay madalas nasa dalawang kapatid niya, si Eman ay namumuhay ng may sariling direksyon. Hindi niya hinahabol ang fame. Hindi niya ginagamit ang apelyido para umangat. Hindi niya ginagawang content ang sarili niyang buhay. Sa halip, tahimik niyang hinaharap ang araw-araw, gaya ng isang taong nagsusumikap na bumuo ng sarili niyang pangalan. Hindi bilang anak ng isang boxing legend, kundi bilang sariling tao. Ito ang dahilan kung bakit sa tatlo, si Eman ang may pinakamaraming taong pumupuri ng walang ingay,
Siya ang tipong hindi mo kailangan makitang may bagong project para masabi mong may potensyal. Sa simpleng galaw, makikita mo ang maturity. Sa simpleng buhay, makikita mo ang purpose. At sa pagtahimik niya, mas lalo siyang nagiging interesting. Siya ang uri ng karakter na hindi kailangan magsalita para mahalata ng tao, na may lalim, pero hindi ibig sabihin ay mas magaling siya kaysa sa dalawa. Ang totoong punto sa seryeng ito ay hindi pagkukumpara ng talento, pero spotlight. Ang punto ay kung paano tatlong magkakapatid na may isang apelido ay nagkaroon ng tatlong natatanging direksyon. At sa tatlong ito, si Emman ang pinakaiba dahil siya ang pinakamalayo sa tradisyonal na landas ng isang Pacquiao. Hindi siya boksingero, hindi siya mainstream personality, hindi siya social media figure. Siya ay isang kwento ng pakikibaka, pagsasarili at katahimikan. At marahil, iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakikita ang sarili nila sa kanya. Hindi lahat ipinanganak para sa spotlight. Hindi lahat may entourage. Pero napakarami ang tahimik na lumalaban sa buhay araw-araw. Doon pumapasok si Emman ang tahimik na Pacquiao na lumalakad hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tibok ng sarili niyang puso.